Umaga nito lamang August 18, ang tahimik at pangkaraniwang araw lamang sana sa high school building ng Ateneo de Zamboanga University. Nabalot ng takot dahil sa umugong na mga putok ng baril. Pero ano nga ba ang nangyari? Nagawang makapasok ng isang grade 8 student sa loob ng paaralan na may dalang 2 baril. Nabalot ng takot ang mga guro at mag-aaral sa mga sandaling iyon. Upang makaligtas, iniharang ng ilang estudyante ang mga upuan sa pintuan ng classroom. Ang iba naman, nagtago sa ilalim ng kanilang mga desk. Na-establish po natin na 7:45 a.m. po na karinig ng putok na nagmumula po sa 4th floor ng building ng high school campus po. We believe na based po sa initial information, earlier than that, pumasok po yung ating CICL na dala yung firearms sa loob ng premises sa school. As to the security, kung na-check ba siya, sabi nga po ng ating SILG, in place po yung kanilang security protocol. Kaya lang nagkataon na hindi siya dumaan sa kung saan may screening na ginagawa. Ang malagim na eksena, nagawa pang i-live stream ng estudyante gamit ang body-worn camera. It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Parang video game, first-person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-live stream niya. Matapos sa pamaril ng grade 8 student, umakyat pa siya sa ikalamang palapag ng gusali. At doon, natagpuan siya ng mga otoridad na wala na rin buhay. Kahit humupa na ang pamaril, balot pa rin ang tensyon ang Ateneo de Zamboanga Junior High School campus. Nagmadali ang mga estudyante na lumabas ng kanilang mga classroom at bumaba ng gusali. Ayon sa investigasyon, ang baril ay pag-aari ng ama ng grade 8 student na isang district commander ng Enforcement and Security Services o Customs Police sa Port of Zamboanga. Yung may-ari ng baril, yung ama ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. At doon dinukot ng bata. Yung kotse po ay, yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bag mo. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Para makaiwas sa inspection sa ibang gate para sa mga may sasakyan ang dinaanan ng bata. Pagbaba sa basement ng bata at saka ito umakyat sa emergency exit ng building. According sa investigation natin, sir, is nakasasakyan po yung ating minor. Kaya nakapasok po siya sa premises and then nakahanap siya ng ibang daanan. Agad inalis sa pwesto ang ama ng bata at isinailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon. Mabigat man sa atin yan, kinakailangan siyang matanggal doon sa pwesto niya dahil siya ang pinuno ng ating customs police dito. But for the meantime, 90 days, marahil sapat na yan para sa Philippine National Police na mag-imbestiga. Ang mag-imbestiga dito sa insidente, PNP, hindi ang BOC. Dahil tauhan namin yung ama nung namaril, kaya binibigyan natin ng full support ang PNP na gawin yung kanilang tungkulin na magkaroon ng investigasyon na patas at parehas. Iniutos ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-inventory review ng firearms handling. Bawal yang iwanan at pabayaan at yan ay magamit ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga minor de edad. Yan nga yung nangyari. Kaya yan, sabi ko nga, kahit na naunawaan ko ang kanyang dinadanas ngayon bilang padre de pamilya at siya'y nawala ng anak, wala naman tayong magagawa kundi ipatupad ang batas. Ang batas kasi ay batas. We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan. Wala pa rin natutukoy na motibo ang mga pulis sa kung bakit nagawa ng bata ang paumaril at kalaunan ng pagkitil sa sariling buhay. Ayon sa isang eksperto, malaki ang papel ng magulang para maiwasan ang karahasan na nangyari sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus. It depends on how the adults would teach the kid.
on how to handle yung mga guns nga. Parang the gun is treated casually na nakalapag lang sa sasakyan. Like, what does it say to the kid? Na nandyan lang yung baril in the car, ganun ba yung policy when it comes to mga keeping yung mga government-assigned weaponry? Kaya ang paulit-ulit na paalala ng mga pulis, Kailangan maging responsable ang isang firearm holders. Dapat meron tayong sariling bolt at yung susi nito ay dapat hawak-hawak natin. At kung tayo man ay kung saan man tayo naroon sa mga sasakyan, dapat wag nating ilalayo sa sarili natin ang ating baril. Dahil pag ito po ay nawala, ay magkakandak po ng investigation ang ating local police tungkol dito. matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus, hindi natitigil ang problema sa pagsasaayos ng seguridad. Umayo tayo kanina doon sa hospital, inassure natin ang pamilya na ang DSWD nakaantabay kung ano man ang kanilang mga pangangailangan. Whether it's now, yung hindi naman nila sinabing kailangan nila pero in-offer namin yung pagbayad sa hospital bill. Pero more than that, ang hiniling nila sa amin yung post-discharge care, aftercare. And ready ang DSWD doon. Handang magbigay ang Department of Social Welfare and Development of DSWD ng psychosocial and trauma interventions. May mas malalim kasing sugat na iniwan ang trauma sa mga nakasaksi. Ayon sa PNP, may mga mag-aaral na nagkaroon ng panic attack o kaya'y nakaranas ng anxiety dahil sa insidente. Nakipagpulong tayo sa pamunuan ng paaralan, kina Father Erlan, para ma-offer natin una yung pag-train ng kanilang mga frontline services tungkol sa sa trauma-informed care. At the same time, meron kasi kaming bago mga module na galing sa Ateneo School of Psychology na ginamit sa Tacloban. Doon, sabay na nag-train yung mga guro ng DepEd, yung mga counselors ng DepEd at ang mga social worker ng DSWD on what to look out for moving forward. Kasi tulad ng sinabi ko, maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan. Sa datos ng Philippine National Police, mula June 15 hanggang August 19, nakapagtala ng ilang insidente sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga CICL o Child in Conflict with the Law. Kabilang dito ang 4 na stabbing incident, 2 paumaril, 12 shooting threats, 26 na bomb threats, 2 death threats at 4 na insidente ng illegal possession of firearms. Sa dami ng banta at karasang umaabot sa loob ng paaralan, paano nga ba natin mapipigilan maging ang lugar ng takot at karasan ang paaralan? Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel